malakas. Hindi mabaga. Hello, magandang gabi po. Dito naman tayo pag-usapan natin ang bagong development, no? With regard to, may connection pa rin ito sa yung kalagay ni Ginoong Duterte kasi may mamaya po ay birthday na niya, March 28. So, hindi na po natin maikaila. Kahit anti-Duterte pa ako, hindi ko na maikaila na matindi po ang galawan ng mga ating mga kababayan sa abroad. Kahit sabihin natin hindi sila majority pero napakarami at napakakalidad. Grabe ang kalidad ng kanilang pagsusuporta. Hindi sila nahiya. At pinagmamayabang nila at sila pa nag-isip ngayon na hindi magpapadala ng pera sa kanilang pamilya sa loob ng isang linggo. So, yan po ang gagawin nila. Sorry. Hello. So, ngayon, ang pag-usapan natin ito, ano ngayon yung nag-development? Ang bagong development pong ito ay nakita ko ay yung sa survey ng mga tumatakbong senador. Sa mga tumatakbong senador, isa dyan ay si Amy Marcos at saka si Camille Villar. O si Amy Marcos lang muna. Si Amy Marcos at saka si Camille Villar ay naiwan na. Naging number 60 na si Amy Marcos sa survey. Pero kung naniniwala kayo sa survey, at number 15 si Camille Villar. So, ibig sabihin, hanggang 12 lang po ang mananalo. So, mas mataas pa po ang rangko ni Kiko Bam. Si Kiko, number 13, number 14 naman si Bam Aquino. Tapos ang number 12, ayun, ipapalabas ko mamaya, ano bang latest survey ngayon. So, isa lang po ang ibig sabihin na sa latest survey na yan ay kinakabahan na ngayon ng mga kandidato. So ito ipakita ko lang ang resulta sa Inquirer. Ito. O Inquirer, hiramin ko muna ang inyong balita O yan, go Tolfo. Maintain lead in SWS Senate Race Survey. So napansin nyo ba? Dati number 4 lang ito si Bongo Umaakyat. Tapos malakas pa rin ang dating ni Bato. Isa lang po ang ibig sabihin to. Number 9 siya ngayon. At saka yung mga kandidato nila ng PDP, marami sa kanila umakyat. Kagaya ito kay Marcoleta, si Bundok, sino pa bang iba? Si Salvador Philip Salvador. So number 17 siya. Na ungusan pa nga niya si Benhar Abalos. So 17 siya. Number 22, number 23 si Bundok at line of Turin sila ni Vic Rodriguez at iba pa ng mga kasama nila. So ibig sabihin dati po nasa dulo pang page 2 lang sila. Ngayon umaabot sa page 1 yung kanilang rangko kung naniniwala tayo sa survey. Pero isa lang po ang ibig kong sabihin dito. Nagsalita si Amy, sabi niya independyente siya, pinupuna niya yung mga paglabag sa karapatang pantao ni Digong Duterte ang kanyang pinuna ngayon. So hopefully at binasura siya ng alyansa at humiwalay na rin siya sa alyansa ni BBM. At kagaya rin pati si Camille Villar ay humiwalay din sa alyansa. So ang ibig sabihin nito ay parang all throughout, parang sugal na ito, sa tingin ko lang, sugal na ni Amy ito, maliban sa yung pagkontra niya sa kanyang kapatid, si BBM, ay parang sugal niya na makukuha niya, tutulungan. Sigurado naman ako maraming mga DDS buboto sa kanya. So, kung ang mangyari ay ilang BBM na botante kaya ang mawala kay Amy at ilang DDS na botante ang papasok, matatabunan ba? Aangat ba? Sa tingin ko sa lakas po ng responde ng mga
mga pro Duterte, alam mo sa Kalye survey kanina mga gayon kung hindi ka naniniwala sa survey sa SWS, makapanood kayo sa YouTube ng mga Kalye survey. Hindi ako itong katotohanan. Yung isa nakita ko yung Kalye survey sa Lucena City sa lugar ni JG Suarez. Akala mo mahigit 30 na yung sumagot na Duterte team ang iboboto, pero ang nangyari ay 5 pa lang ang boto kay BBM na team. So diyan mo makikita nangyari po ito mga sinorbe yung kanina mga 5 hours ago na panood ko. So ngayon, ang isa lang ibig sabihin yan na talagang totoo ang nangyayari na maraming nagsimpatiya kay Digong Duterte. Sa totoo lang, kung hindi ginawa nila ni Bongbong gano'n na pagmamaliit, pagmamalupit, ay hindi angat sa survey mga DDS. Sigurado ako. Kita mo lang marami pong mga dati wala nang gana kung pagbuboto pa si Duterte o hindi. Pero dahil po doon sa ginawa na pagbababoy sa kanyang karapatan, ay napukaw po ang mga damdamin. At hindi natin maikaila, hindi natin pwede sabihin na fake news yun. Nakita ko po sa Melbourne, Australia, New Zealand, nakikita sa mga malalaking bansa, sa Hong Kong, nakikita ko sa Canada, sa Netherlands, sa buang Netherlands naman po, hindi lang po sa Netherlands lang yan. Marami po yan na mga Pinoy nagtatrabaho sa Europa. At pumunta sila lahat sa Netherlands para doon sila magtitipon-tipon. At sinabi naman ni Attorney Karen Jimeno na naging reporter doon sa the Netherlands, sinabi sa kanya ng mga tao roon sa the Netherlands sa harap sa Scheveningen prison, sa mga neighborhood doon, for the first time daw in history na maraming mga tao na titipon-tipon sa harap ng bilangguan. It was for the first time. Although yung dati kay Bimbo na nakakulong doon, but this time, mas marami nagdihamak ang mga tao nagtitipon, mga Pilipino, doon sa harap ng kulungan ni Duterte. So, birthday pa niya ngayon, mamaya. So, bukas, birthday niya. So, meron silang nabasa ko, napanood ko, na sabi ni Attorney Karen Jimeno, ay magkakaroon doon sila ng picnic. Parang tawagin lang, rally sila o picnic pa rin ang tawag nila. So, ang ginawa naman ng pulis sa The Hague ay ginilagyan nila ng steel barrier para hindi daw mag-spill over sa kalsada yung mga Pilipino na pumupunta ron. At magkaroon sila ng programa, bahala sila kung gusto ng programa kasi mabait naman yung Netherlands government at demokrasya kasi yan ang Netherlands government. So, importante sa Netherlands yung kalayaan sa pagpapahayag. So, yan po ang nakikita natin. So, ngayon, ang tanong dito, dahil po dito umalis si Amy, ay sa tingin ko lang, ang galaw niya ngayon ay itong gambit ni Amy para makaangat siya sa survey. Kasi ang sa survey ngayon, number 16 siya. So, ito na ngayon, pinuna niya ng pukpukan ang mga pagkakamali nila ni dalawang Remulla, si John Vic at saka si pagtatraidor pa nila ni Eduardo Anyo na dating tao ni Duterte ay naging nagiging intelligence officer pa siya para sigurado mahuhuli si Duterte. Tapos ganun din si Gibo na ang asawa ni Gibo ay ginawa pa ni Duterte na ambasador ng panahon ni Duterte. Marami sila diyan, kahit yung mga senador tumatakbo ngayon sa ilalim ng alyansa, lahat po sila ay mga DDS yan. Kaya pwede mo tinatawagin silang alyansa ng mga traidor. Sa totoo lang. So, yan po ang kwento. At lahat ng mga puntos na binanggit ni Amy na mga mali ay nabanggit ko na. So, papakinggan natin. Iba naman yun kung manggaling sa kanyang salita. Pakinggan po natin si Amy Marcos. Si ate. Si ate, galit na kay Dico. O yan. Bigay ng liwanag at maklaro yung ibang bagay-bagay. Nais kong magbigay ng 2 dokumento ngayon. Yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisahan na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana, pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to sa
March 2019, nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos, yung prosecutor requested authorization 24 May 2021. May deferral nung 2022 ng Hunyo. Pagkatapos, 12 September 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So, 26 January 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the appeals chamber rejected the suspension nung Marso. And then July 5 ng 2023, ipinagtatanggol ni VP Sara yung confidential fund ng DepEd at ng OVP. Yung ICC chamber delivered its judgment 18 July 2023. Pero inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyung yan, hindi naman siguro tama na ang tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa atin. So yun ang nangyari, ano? Tapos gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At nung 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question. And I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Nung 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally at binanata ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Nung 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024, June. VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, maisog, rally liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolod, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA, and the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second BICAM. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025, may mga declare the 2025 national budget unconstitutional. Nung 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against the former president was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. 3:04 a.m., the Philippine Center on Transnational Crimes received an ICC request for the arrest and extradition of former President Duterte. At 9:20, he arrived at Naiya Terminal 3 from Hong Kong and was arrested at the Jet Bridge by DOJ, Interpol, and PNP
with his Miranda rights postponed at his request. He then was taken to Villamor, where he was housed in Maharlika Hall with his family and some legal advisors. By 11 a.m., Malacanang confirmed his arrest, while his daughter Kitty live-streamed the event. By 11:03, Duterte was flown out of the country on a chartered flight to Dubai and Rotterdam, Netherlands, as President Marcos held a press briefing on the arrest. 12 March 2025, DOJ Prosecutor General Fadulion issued a certification, bago po to, nahanap lang namin to, that President Duterte was arrested on 12 March 2025, approximately 11:44 a.m. May problema ako sa datos nito kasi bakit one day later? The custodial state has determined to deliver Rodrigo Roa Duterte to the ICC in accordance with Article 59.4 of the Rome Statute. And in accordance with Article 59.7, the arrested individual shall be transported to The Hague and placed in the custody of the International Criminal Court. 13 March, during an interview with Pinky Webb, Interior Secretary John Vic Remulla revealed that Duterte's arrest was a group effort involving National Security Advisor Anyo, Defense Secretary Chodoro, the President, with Anyo playing a key intelligence role in monitoring Duterte's travel. On 20 March, we had the hearing here in the Senate. The highlights of the hearing were the denial of Anyo of any involvement in the arrest, and John Vic, SILG Remulyo denied planning and said that the group effort pertained only to chismis. PCTC said the Interpol issued a diffusion, not a red notice, and Justice Secretary Remulla claimed that ICC has jurisdiction over individuals and crimes, despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute, because international humanitarian law is already customary law. Of course, we are all aware that this is not applicable, being solely limited to war crimes. In the meantime, PNP General Gusto ko lang itigil dito, sinasabi ni Amy, hindi daw pwede yung kara-kara aresto na walang court warrant sa Pilipinas. Sapagkat sabi niya, siyempre nag-aral din to ng law sa Amerika eh. yung yung pag-aresto na walang warrant ay pwede lang yan daw yan sa krimen na war crimes. Kung kasi gera nga eh. Yan ang pinupunto ko eh. Yung mga binibigay ng example nila ni Carpio, nila ni Mel Santamaria, si ICC accredited lawyer na si Joel Botoyan, ay yung mga kaso na kung saan ay may gera. Kaya okay lang yung arestuhin na during the war na walang korte. Iba naman siya pa sa kaso ni Duterte kung ako tanongin nyo, kasi wala namang gera sa Pilipinas. So ano may namadali nyo? Pwede namang idalhin na sa korte. So ibig sabihin hanggang ngayon talaga pong dinidiin ko, talagang illegal po yung ginagawa nila. Dapat makulong yan si Torre, si dalawang Remulla, si Prosecutor General Richard Anthony Padulion at saka si Undersecretary Nicholas Felix T. Hindi ko talaga matatanggap yung walang warrant of arrest galing sa ating korte. Ang dali-dali lang naman pumunta sa Pasay City, manggaling sa Villamor Airways. 10 minuto lang, nandun na kayo sa korte sa Pasay City para humingi ng warrant kasi pakita nyo lang ang ICC warrant of arrest. So yan, magkapareho kami ng sabi ni Aimee. Ang kay Amy naman is, kung war crimes, pwede yung arestuhin na walang dala-dala sa korte. Pero hindi naman to gera eh. Kaya peacetime ito eh. O, pagpatuloy kay Amy. Claimed that in expediting President Duterte's turnover to the ICC was trying to comply with the time period set forth in Article 125 of the Revised Penal Code, which applies only to warrantless arrest. A 24 oras report revealed that Philippine authorities had planned Duterte's arrest since January under Oplan Tugis by the PNPC. January pa lang pala. Ano na ngayon, Marso? January pa lang pala, pinlano na kung paano arestuhin si Duterte. Wala pang warrant of arrest yun ha. Ang warrant of arrest ng ICC lumabas lang po ng March 7. Ito lang March 7. Pagpatuloy kay Amy. DG, and that Duterte sought asylum in China, but this was later denied by all parties. On the same... gusto ko lang point out, sa habol kayo ng habol, ang totoong Department of Fake News, iyang Office of the President, sabi pa ni Atty. Libayan, yung Philippine Communications Office, Presidential Communications Office ay
Department of Fake News. Kagaya niyan, sinabi nila na naghumingi daw ng asylum si Duterte sa Hong Kong, nandun siya sa Hong Kong. Hindi po pwede masabihin. Una, dininay na ng China na hindi nangyari. Pangalawa, sa logic lang po. Kung talagang gusto niya humingi ng asylum, hindi na po kailangan para hindi lamang siya maaresto. Bakit po? Anong gagawin niya? Tumigil lamang po siya sa Hong Kong 10 araw o 15 days. Pagtapos 15 days, sakay na naman sa bus, papunta siya na Macau. 15 days naman siya sa Macau. Pag after 15 days, diretso naman, balik na naman siya sa Hong Kong. Balik-balik lang. Kahit 10 taon pa na balik-balik na siya sa Hong Kong, Macau, ay hindi niya na kailangan ng visa, hindi niya na kailangan ng amnesty kasi wala pong Interpol doon. Bawal pong Interpol sa teritoryo ng China. Kaya yan po at hindi kasapi ng National Criminal Court ang China. So, kaya napaka-irresponsible na salita na nag-apply pa daw si Duterte ng asylum sa Hong Kong para sa China. Ulitin ko, hindi na po kailangan kasi ang gagawin mo lang ay lipat-lipat ka lang. Pupunta ka na minsan sa Malaysia kung gusto mo. Balik ka sa Singapore. Balik ka na naman sa Hong Kong at saka Macau. Kasi ang Hong Kong, Macau ngayon po, dati, sasakay ka pa sa ferry. Ngayon, diretso ka na doon, bus lang po. Wala pang 2 oras sa bus, nandun ka na sa Macau. Kasi nakapunta na ako doon. Okay? So, yan lang po ang aking punto dyan. Pakinggan pa natin si Amy. Today, DILG Secretary Remulla denied involvement in the arrest, stating he was unaware of any core group behind it and only learned of the Interpol red notice on the day of Duterte's detention. So, as far as the investigation goes, this is the timeline and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Ito na po yung pagpuna ni Amy na binira niya na, pinuna niya na, criticize niya na yung mga ginagawa ng tao ni Bongbong. Okay, kahit kapatid niya, binira niya. Number 1, the Philippines had no legal obligation to arrest former President. Yan. Number 1, walang obligasyon Pilipinas na isuko si Duterte sa ICC. Yan sinasabi niya. Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former President after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law. Kinritisize si Remulla. Sabi niya, mali ang ginagawa ni Boying Remulla. Customary law cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not... Kada, ano bang ibig sabihin ng customary law? Ladies and gentlemen, para maintindihan nyo anong ibig sabihin ng customary law sa international law. Ang customary law po, tinatawag niyang customary kung lahat ng bansa ay pare-parehong ginagawa. So, ang tanong ngayon, kasi laging binabanggit ni Remulla na yung pagsuko ng tao sa pamamagitan ng Interpol request ay customary na daw. Hindi po customary yan kasi sa Amerika, hindi sila nagsusuko ng tao. Sa ibang bansa rin, hindi nagsusuko ng tao. At saka hindi mo rin pwede sabihin na customary na isusuko mo sa yung isang hinuli ninyo doon sa ibang bansa. Ang ibig sabihin ng customary, lahat ng bansa ay ganun ang ginagawa. Sinasabi ko nga sa Amerika, hindi ginagawa yan eh. Maraming kumukontra sa New Zealand, hindi ginagawa yan. Sa Canada, hindi rin ginagawa yan. Ang dami pong bansa na hindi gumagawa niyan. Tanging Pilipinas lamang dahil lamang sa politika.
Ha? May ando na ako, daming matinding ebidensya laban sa kanya, idaan naman natin sa tamang proseso. Kaya nagtataka ito ko sa mga abogado ng mga kagaya kay Attorney Conti. Actually, si Attorney Conti, nag-express pa siya ng pagkontra na sabi niya mali yung aresto eh. At saka si ex-justice Antonio Carpio ay tinanong po siya ni Christian Esguerra kung siya yung judge ay nandun pa rin sa Supreme Court, papayagan ba niya na wala na, hindi na kailangan ng korte natin ang paghuli, pagdakip kay Digong at ibigay sa ICC? Ang sagot ni ex-justice Antonio Carpio, hindi daw siya papayag. Kailangan dadaan pa sa korte. Kaya lang, ang sinitingnan niya lang ay mukhang ang batas natin ay kahit na hindi naggagalang sa batas, ay batas pa rin yun. Ako naman, tanungin ninyo, hindi po natin pwedeng igagalang ang inyong interpretasyon sa Section 17 at Republic Act 9851 na pwede niyong bunutin ang tao at saka isuko sa ibang bansa. Hindi po pwede mangyari. Kailan dumaan po kayo sa korte. Kasi hindi ang pinakamataas na batas natin po nag-uutos na walang sinuman ang arestuhin sa pamamagitan ng mandamiento de arresto o warrant of arrest kung if not determined personally by the judge, kung walang probable cause, determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. So yan lang, persons to be seized, arresto yan. So yan lang ang punto na ayaw ko talaga, hindi ako papayag na walang hindi nadadaan sa korte natin. Okay? Patuloy, Miss Amy. Pareho kami ng positioning. Ang sa kanyang positioning ay kung war crime ang kaso, pwede silang hindi na idaan sa korte. War crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what sinabi nila na may warrant of arrest, rumor lang yun. Hindi nga naman totoo. Tapos nais ko lang sagutin yung mga nag-comment dito, kagaya kay Chris Banaag, para sa amin mas tinitingnan pa namin yung hustisya na maibigay sa mahigit 30,000 na namatay kaysa kay yung isa maling pag-surrender kay Duterte. I beg your pardon, Mr. Chris Banaag, hindi po natin pwedeng suwayin ang karapatang pantao ng isang kriminal. Kailangan tingnan natin. Kasi kung ganun ang gagawin mo, parang pumatay ka rin ng tao para makapagbigay ka ng katarungan dahil pinatay niyong ibang tao. Mali po yun. Mali po yun. At saka besides, hindi natin napatunayan na 30,000 nga. At ang katotohanan, 6,000 mahigit lamang ang inamin ng Philippine National Police na namatay. At ang isa pang katotohanan na masakit, 43 na patay lamang ang nilista ng International Criminal Court na ikakaso nila laban kay Duterte. So, iyan ang katotohanan. So, kung ako tanongin nyo, as far as I'm concerned, ano na lang yan? Mga estimates na lang yan na walang basihan para sabihin mo na 30,000. Ako, naniwala ako, abot yan, pero wala tayong basihan. Kay Jiggy Duarte, war on drugs, parang gera na rin ang nagawa ni Digong. Wala nang gera kasi hindi na siya presidente, Jiggy Duarte. Ang tinutukoy na gera, yung actual kagaya kay Gbagbo, presidensya ng Ivory Coast, nung hinuli siya, gera panahon sa kasalukuyan na yun.
Kagaya kay si Dominic Ongwen, nung hinuli siya, naggira nun sa Uganda. Kasalukuyang gira nung hinuli siya. So iba ang sitwasyon na ganun. Iba yung sitwasyon na peacetime. Okay? Yun lang sa atin dapat, kahit na emotional tayo, na matayan tayo, matuto naman tayong gumalang sa batas. Kasi ang batas po ay Duralex, Sedlex. Malupit man ang batas, nasundin natin ang proseso, pero yan ang batas. Wala po tayong magagawa. Okay, sabi nga ng, saan ba nanggaling yun? Di sa Biblia rin. Sabi ng Panginoon, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo siya ng tinapay. Ganun po yun. So, si Jorem, GMA, ang fake news na humingi ng asylum, GMA, actually, hindi ko alam kung GMA lang ba nagbisa na. Malamang basa, hindi ko nabasa ang iba. So Antonio Buensuceso, Mutan Academic, both sides, sana sa ICC na talakayin, hindi na dito. Hindi mo po masabi na Mutan Academic, Mr. Antonio Buensuceso, sir, kasi po, ang pinag-usapan natin ng Mutan Academic lang, yung hindi na maibalik si Digong sa Pilipinas sa pamamagitan ng petisyon ng habeas corpus. Pero sa ibang usapin, na kung desisyon na ng Supreme Court natin, kung bawal ba, mali ba sa batas ang ginawa na pagsuko na hindi duman sa korte, tiwalang-tiwala po ako sa sarili ko na sasabihin ng Supreme Court natin na illegal ang pag-aresto at pagbibigay ng katawan ni Digong Duterte sa International Criminal Court. At ang isa pang makikita kong mali doon ay idideklara din ng Supreme Court na mali yung iniisip nila ni Boying Rimulya na gagamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 para i-surrender nila sa ibang bansa o sa ICC yung taong gusto lang mahuli dito kahit walang warrant of arrest. Sigurado ako magpapalabas po ng utos ang Supreme Court natin. Hindi siya magiging Mutan Academic sa parte sa pagdesisyon kung mali ba o tama yung pag-aresto. Okay? Pero pagdating sa kung sa pagdesisyon, kasi isa sa desisyon ng tinatawag na writ of habeas corpus, dapat dalhin ang katawan ni Digong sa Pilipinas. Pero hindi mangyari yan. Kung ako tanongin nyo, sapagkat hindi saklaw ng ating Supreme Court ang International Criminal Court. Yan lamang po. Tapos kung pag-usapan naman natin doon sa ICC, ang mangyayari po niyan, ako ay nagpe-predict. Ibig sabihin, sabihin natin, hinuhulaan ko na sa punto de vista ng paglabag sa karapatang pantao ni Duterte ay magkakaroon ng pagpalabas ng issue ng permanent stay. Ibig sabihin permanent stay na ilalabas ng ICC ay stay, permanenteng bawal na lilitisin at kakasuhan si Duterte sa ICC. Ganun lamang po ibig sabihin. Bakit ko naman nasabi yan? Kasi nga, hindi pa po customary law yung tinatawag nila, sinasabi nila na male o mala captus, bene detentus. Bad capture, good detention. Tinitingnan pa rin sa mga desisyon na nabasa ko. Sa kaso ng New Zealand, binago nila. Sa Germany, binago na nila. Sa kaso sa France, binago din nila na hindi na sila gumagalang ng tinatawag na doktrina kuno na male captus, bene detentus. Hindi na po. Nangyayari lamang po yan sa sinaunang araw. Kasi gera po yun ang pinag-usapan. Kagaya po sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kasalukuyang gira no nung naaresto nila si Slobodan Milosevic at saka ibang kasamahan ni Slobodan Milosevic. Ang pinapatay nila yung mga Muslim sa Bosnia, Herzegovina. Kaya ay mga Serbians ito. Kaya hinuli siya at hindi na tinignan ng trial court ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia kung
mali ang pagka-aresto o kung nilabag yung pagkatao, karapatang pantao ni Slobodan Milosevic. So ngayon, si Slobodan Milosevic, hindi pa po natapos ang kaso niya, namatay po siya sa bilangguan. Tapos sa kaso naman po ni Dominic Ongwen, siya ay hinuli na kasalukuyang may away, naghabulan, may gera. So hinuli siya doon sa Uganda at ipinasa siya sa Central African Republic. At ang Central African Republic ang nagsuko kay Dominic Ongwen dito sa International Criminal Court. At ininbook naman ni Dominic Ongwen ang katotohanan na nilabag daw ang karapatan niya nung siya inaresto. So ang sagot naman ng ICC dyan na kung saan isa sa nagdesisyon dyan ay yung ating kalahi mismo na si Judge Raul C. Pangalangan ay hindi napatunayan ni Dominic Ongwen ang kung totoo man o hindi yung paglabag sa kanyang karapatan. Kaya dinesisyonan nila na sentensyahan. Ganon din si President Gbagbo ng Ivory Coast. Ininbook niya rin yung pagkahuli sa kanya ay nalabag din daw kanyang personal na karapatan, human rights. Pero hindi pinakinggan ng International Criminal Court sapagkat hindi napatunayan. Ito naman sa kaso ni Duterte, confident po ako. Bakit po Sir Eli, ang dahilan po bakit ako confident, kasi walang issue na inamin na mismo ng Pilipinas. Inamin na ni Prosecutor General Richard Fadolion na hindi niya dinala sa competent judicial authority. Inamin niya na siya nang lang nag-check, hindi naman siya korte. Inamin din ni Yusek Nicholas Felix T. ng Department of Justice na sila na DOJ ang gumanap bilang competent judicial authority na pwede lamang dyan ay korte. Sinabi rin ni Yusek Miko Clavano na sila na rin ang DOJ ang gumanap na competent judicial authority para masunod nila yung Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na dalhin sa competent judicial authority ang akusado pag nahuli. Hindi nila dinala. Hindi naman judicial authority ang DOJ. Bakit? Ang DOJ, trabaho ng DOJ, magsampa lang ng kaso laban sa kanino. At wala silang karapatan maghusga kung ang sinampahan nila ng kaso ay guilty o hindi. Ang judicial authority ay nanggaling sa salita, root word na judge. Judicial authority. So kaya judge korte lang talaga ang pwede na makonsidera mo na judicial authority. At dahil dyan, ito po kasi ay may karapatang humusga kung may kasalanan o wala yung tao. Kaya nga, pinagkatiwala ng International Criminal Court sa lokal na korte ang pag-aalaga sa mga arestado kasi kampante ang ICC na ang kapwa nila korte ay hindi lalabag sa karapatang pantao. Ngayon, hindi nila pwedeng sabihin, kagaya sinabi ni ex-Justice Antonio Carpio, na hindi daw nila titingnan ng ICC yung paglabag sa karapatang pantao. Ganon din sinabi ni ICC accredited lawyer na si Joel Botoyan. Ganon din sinabi ng iba pang expert. Wala nga silang katibayan na nangyari yun Wala pang nangyari na ganon sinasabi nila na ang ICC ay hindi kikilala sa klarong-klarong karapatan pantao na paglabag. Kanila, theory lang na theory. Pikit mata sila nagsasalita na applicable daw yung mala captus benedictus. For all you know, marami na akong binasa na kaso. Sa kaso na binasa ko ay hindi po lahat, marami na pong bansa nagtitrending ngayon. Marami na bansa hindi gumagalang sa tinatag na mala captus benedictus. In fact, yung present trend ngayon, dalawa po ang dahilan para hindi igalang ng korte, tribunal man o local court ang mala captus benedictus kung nalabag ang karapatan ng tao. Yan ang unang dahilan. Pangalawa, kung ang tao ay hinuli mula sa isang bansa na walang pagpayag ng bansa kung saan siya hinuli.
Kay Digong naman, pumayag ang Pilipinas na hulihin siya. So wala tayong issue dyan. Dito naman magtatanong kung ang paglabag sa kanyang karapatan na hindi pagdala sa kanya sa korte ay sigurado po ako na pagbibigyan niya ng court, International Criminal Court kasi wala namang issue eh. Totoo, mapapatunayan, inamin pa kanila eh. Isa pa, iniutos din sa Article 59 na 3 bagay ang titingnan kung bakit inuutos nito kaagad promptly brought to competent judicial authority to, number 1, to ascertain the genuineness of the warrant of arrest. At i-ascertain din ang identity ng tao kung siya nga ba talaga ang inaresto. Next, number 2, i-ascertain din kung ang proper process ay nasunod. Ibig sabihin ng proper process ay due process. At pangatlo, i-ascertain din ng korte na lokal kung nagalang ang karapatan ng isang akusado. Pangatlo, may utos pa sa paragraph 3, ang Article 59, na nagsasabi na kailangan bigyan ng chance, pagkakataon na makapagsampa ng kaso si Duterte o kung sino man inaresto para pwede siya makasampa ng kasong habeas corpus. Kaya hindi siya pwede ilipad kaagad. Sa ginawa nila yan, mananagot sila. Sigurado ako mananagot sila. Batas kasi natin yan, arbitrary detention yan eh. You cannot arrest a person without a warrant. The only way for you to arrest a person without a warrant is kung nahuli mo sa akto na gumagawa ng krimen. O di kaya, kagagawa pa lang naman yung krimen at alam mo ang nangyayari at wala kang ibang konklusyon, reasonable ka sa pag-conclude na siya ang gumawa ng krimen. Ganun lang po ang pwede mangyari dyan. And because of this, I am confident sa Article 59. Ngayon, sinabi naman, inargumento naman nila ni ex-Justice Antonio Carpio, inargumento din ni ICC accredited lawyer na si Joel Batoyan at saka si Dean Mel Santamaria ng FEU dati at si Dean Rob Sarmiento ng University of St. Lasal, Bacolod, College of Law, na hindi na daw dapat sundin ang Article 59 kasi hindi na membro ang Pilipinas ng International Criminal Court. Ano ang basihan nila? Wala po silang basihan. Wala silang naipresenta na desisyon ng International Criminal Court na ganun ang nangyari sa mga naunang kaso. Na kapag nag-withdraw na, ay hindi na pwede exempted na sa pagtanggal sa pagsunod sa tinatawag na Article 59. Okay? So kung wala pala kayong katibayan, bakit kayo magsasalita ng ganun? Ako naman may katibayan. Anong katibayan ko na dapat sundin ang Article 59? Simple lang po, sa Article 1 to 7 ng Rome Statute ay nag-uutos na ang Pilipinas bilang dating miyembro ay may obligasyon na sundin makipagtulungan sa Rome Statute at saka sa International Criminal Court kung ang pag-usapan ay ang obligasyon sa panahon na ito ay kasapi pa. So, kailan ba naging kasapi ang Pilipinas? Mula November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. So, ang mga kasong sinampa kay Duterte ay mga patayan na doon nangyari. Kaya may obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan at sumunod sa Rome Statute at kailangan sundin nyo ang Article 59. At dahil hindi sinunod, delikado, ma-stay yan. Next, ang isa pang nakita ko po, ito, kaisipan ng ito, katalinuhan lamang, ay mababasura ang kaso laban kay Digong. Bakit? Ito po yan. Kung ako naging abogado niya, magsampa kagad ako ng motion. Anong motion ko? Palayain siya dahil wala ng authority na hawakan o lalilitisin at husgahan si Duterte. Bakit wala na? Kasi ganito yan. Tingnan nyo. February 2018, nag-anunsyo yung Office of the Prosecutor ng ICC na mag-umpisa na sila examinin nila yung mga patayan sa Pilipinas. Examination. Pagkatapos dyan,
March 17, 2018, nagsampa ng withdrawal si Duterte dito sa Secretary General's Office ng United Nations. So, base sa Article 127 ng Rome Statute, ay 1 taon pa siya maging epektibo ang kanyang pagiging hindi membro. At because of that, the 1 year pa, hanggat March 16, 2019 na lang ang pagiging membro ng Pilipinas sa ICC. At sa March 17, 2019, hindi na ito membro. Pagkatapos, May 2021, ay ilan yun na mahigit 2 taon. Nagsampa ng application ang Office of the Prosecutor ng ICC, humihingi sa pre-trial chamber ng International Criminal Court ng authority na magsimula sila na mag-investigate. After that, September 2021, pinalabas ng pre-trial chamber na ang authority na magsimula na sila nag-investigate. So pagkatapos doon, nag-investigate sila. Napakatagal pa. Umabot pa nitong February 10, 2025, nag-apply ng warrant of arrest ang the Office of the Prosecutor. At March 7, inaprubahan ang pag-apply ng warrant of arrest. At March 10, pinadala ng warrant of arrest dito. At March 11, inaresto nila si Digong at pinadala doon sa The Hague. Okay, ano ngayon ang ikakapanalo ko diyan kung ako abogado? Ang ikakapanalo ko po ay ganito. Nung nag-apply ng authority to investigate ang Office of the Prosecutor ng ICC ay 2 taon na ang lampas, mahigit 2 taon na mula nung araw na naging final na hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Ang araw na hindi na sakop ng ICC Pilipinas ay March 17, 2019. Sila nag-apply May 2021. Inaprubahan ng September 2021. In other words, wala ng authority ang ICC sa Pilipinas. Ang argumento, ang nangyari naman ay yung krimen na nangyari doon sa panahon ng member pa tayo ng Pilipinas. Correct. Ang mga pangyayari sa loob ng panahon ng member ng Pilipinas ang binasihan. But then, iba po yun, yung pag-apply ng investigation at iba rin yun ang pagdeklara na mag-examine ka. The only action ng Office of the Prosecutor na magkaroon ng obligasyon ang ICC or International Criminal Court ay yung mga application or motion na sinampa sa korte mismo. Yung action ng Office of the Prosecutor mag-examine lang, sila lang yun. So hindi yun pwede magagamit na sukatan para itatawid mo ngayon na ikaw ay magkakaroon ng authority to try and sentence Digong Duterte. Ngayon, i-argumento nila, sa kaso ng Burundi, ganon din, nag-withdraw din ang Burundi. Ngayon, ang problema lang sa Burundi, nagsampa ng maaga ang prosecutor ng authority, humingi ng authority to investigate. Ang expiration ng huling araw na pagiging member ng Burundi ay October 27, 2017. Ang pre-trial chamber nagpalabas ng approval ng authority to investigate October 25, 2017. 2 araw bago ma-expire. Ibang usapin yun. Ibang usapin naman ng Pilipinas. Kaya kung ako naging abogado nito, ay more than 50% ang chance ko mananalo dito. Yun, magiging fair lamang ako. Kaya mas maganda solusyon dito para sa mga krimen. Total marami ng ebidensya nakuha sa Quadcom. Dito na lang sampahan ng kaso sa Pilipinas sa ilalim ng batas na Republic Act 9851.
yung may sarili din tayong crime against humanity. By the way, ang isa pang karapatan ni Digong na nilabag nila ni Duterte, nila ni Bongbong Marcos at Anyo at saka ni Gibo at saka ng mga Remulla ay ay ganito. May karapatan pa pala si Digong magpiyansa. Bakit ko nasabi? Kasi po sa ilalim ng Republic Act 9851, may sarili tayong batas na crime against humanity, murder. At sa ating sariling batas, ang parusa ng crime against humanity, murder, ay 20 years imprisonment lamang. So kung 20 years imprisonment lamang, reclusion temporal lang yun. At kung reclusion temporal, pwede siya magpiyansa as a matter of right. Karapatan niya magpiyansa. Hindi na titignan kung may ebidensya o wala ang inakusa sa kanya. Kasi sa Pilipinas, sa ilalim ng Section 13, Article 3 ng ating Constitution, may karapatan magpiyansa ang kahit sinong akusado. Basta lamang ang parusa na bitbit ng inaakusa sa kanya na kaso ay hindi death sentence ang parusa, hindi reclusion perpetua, at hindi life sentence. Pero pwede pa rin siya makapagpensa kung mapatunayan niya na mahina ang ebidensya, kaya pwede pa rin siya makapagpensa sa kahit na ang parusa ay reclusion perpetua o life sentence o death sentence. Karapatan po yan sa konstitusyon natin, hindi yun sa pwede malabag, kaya ikaw, Remulla, ang dami ng karapatan ginawa mo. Lalo si Nick, ng kababayan ko, si General Nick Torre. So at least, ako lang nagsasabi lang ko ng totoo kung ano yan. Ito naman si Amy, marami nagsasabi na hindi daw niyo gusto. O sa atin, hindi gusto, pero sa mata ng DDS na maka-Duterte, malamang iboboto to si Amy. Sa mga mata ng mga maka-BBM, malamang maraming hindi boboto kay Amy. Pero naniniwala ako na mga maka-DDS ay boboto lahat sila kay Amy. Kasi tumutulong si Amy kay Duterte. O, pakinggan natin si Amy ulit. Had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base contrary to RA 7438. Miranda rights, binasahan pa ni Nick Torre, you have the right to remain silent, you have the right to a counsel, hindi man ang binigay ang counsel, hindi pinayagan. Anong klase? Inaristo pa si Salvador Villaldea na attorney, at saka hinatak pa si Attorney Martin Delgra na nag-invoke ng Article 59. Anong klaseng tao ka, Mr. Torre? Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson
Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang. Kaya dyan lang muna tayo. Nais ko lang muna i-address ito yung mga iba. Pasensya na kayo ako po nakatingin sa batas. Ang problema po kasi gaya nito, pag gusto nyo kung kontra kay Duterte, ang tanging pwede lamang sa inyo pakinggan yung si Duterte ang tirahin. Paano kung ang batas pabor kay Duterte? Pasensya na kayo, hindi ko talagang matitiis. Siyempre naging abogado ako at loyal ako sa batas. Bawal po sa akin ang sumuway sa batas. Ang batas dapat ay ginagalang dura lex, sed lex. So kung hindi nyo ko naintindihan, if you look at this, it's up to you to decide on that. Basta sa akin, kung ang pabatas ang dapat sundin natin ang batas. Yan lamang po ang aking pakiusap sana sa inyo kung maintindihan nyo. Kayo mga, sabi na si Salpit, kayo mga DDE supporter, umpisahan nyo na mag-solicit. Malaking halaga ang gagastusin. Isa naman mga unreasonable po ng mga salita yan, Mr. Salpit. Si Kenneth 29, wala pa red notice, Interpol, huli na admin diyan. Okay, si Alexis Aresgado, attorney, tama sabi ni Panelo, mag-initiate siya na ng impeachment bago niya hindi, yung impeachment na sa kanila na yun, wala na akong pakialam doon. Kumbaga political na yun ang issue dyan. Ang sa akin lang batas ang issue. Kung nasunod ba yung batas o hindi. Basta sa akin, I stand on my feet strongly that they violated the rights of the accused when they arrested Duterte. Abiba Ilnamra, nakakalungkot. Hindi nyo maintindihan, hindi nyo alam kung paano gumalang sa batas. De La Cruz in Pasig, hindi kami boboto kay Super Ate. Siyempre, hindi ka naman didiis. Ang sinasabi ko lang, didiis, bobotohin sa kanya. Sigurado po ako dyan. Salpit, anyari toto, kung ano na ba ang pinagsabi nyo. Kung ano pinagsabi ko, Salpit, I'm telling you, I'm only giving the majesty of the law the due respect. Balik ko po ang sinasabi mo, nag-withdraw sa Pinas. Mali po yan, hindi po yan tama ang sinasabi mo. Do not be fooled by what other lawyers who are anti-Dutertes are saying. Hindi po totoo yan sa kanila sinasabi. Sabi ni PM, ay may inggit ang iniiral. Hindi naman siguro. Nagsasabi lang siya ng tama rin. Chris Banaag, katuto, bakit nung panahon ni Duterte, napakaraming batas natin na hindi nasunod. Hindi ko po alam, ang kabatas lang na hindi nasunod sa panahon na yun, patayan. Bawal pamatay, maraming namatay. Si Putin, na naisin ba ninyong magiging pangulo ang sobrang talino na kahit ang batas na nakasulat sa bato at gawing buhangin ay mukhang hindi naman po at tama ang sinasabi mo, Putin. Natatawa po ako, pasensya ka na ha. Ginagalang ko rin mga salita nyo kahit na kulang sa lohika, pasensya na po. Ben Reclamador, kung walang authority ang ICC sa kaso, sana noon pa minasura. Ang problema po, ang sinasabi kong walang authority ay i-argumento mo pa yan. Okay? At hindi pa sa stage sa kayo. Pero kung ako naging abogado niyan, ay ganun kagandang i-file ko na motion. Jigiriarty Babayu, Jigiriarty, konti na lang ang iyong viewer dyan. Mo malalaman, wala ka nang pakialam doon kung konti nanonood. Bakit nanonood po kayo? Pero pasalamat ako't nanonood ka pa rin. Jurem, ignorance of the law excuses no one. Tama, yan ang batas. So, Jigiriarty, pinapabalik si Digong kapag di nakatanggap ang kanyang pag-aresto. Ay, hindi naman pinapabalik yan. Wala pong karapatan ng Supreme Court magpabalik kay Jigiriarty. Dapat magiging logical naman kayo. Ang problema ko sa inyo So, bagay, pinapatawad ko kayo, hindi nyo naman alam ang batas Ben Reclamador, meron naman daw warrant, i-warrant sa kakape. Siyan, para yawan, paano yung doc?
inain na nila ang interview ng panata, may panata siya. Jigirati dyan, o diyang makinig ang ICC sa mga batas na sabi mo. Galit na galit ka, Jigirati. Please lang, huwag ka na mag-capitalized letter, ha? Kasi halatang na galit ka sa akin, eh. Capital letters pa, small letters lang. Kagaya kay Atty. Libayan, hindi siya nagtatanggap ng mga all caps, ha? Josie De La Cruz, Attorney Casing Judicial Authority can be interpreted hindi pwede. It cannot be interpreted in other ways. It can only be interpreted by meaning to it as no other than the court. Pasensya na po, Jose De La Cruz. Jigerte, wala in sa batas ng ICC ang mga, kayo nagsasalita kasi kayo, hindi nyo naintindihan, makinig na lang kayo, kung hindi kayo, okay, tinatanggap ko rin ang inyong pinasabi na iyan ang inyong opinion. Kaya lang, it so happen na opinion nyo po ay hindi naaayon sa batas at saka sa lohika at saka sa prinsipyo ng criminal law. Okay, 100% tama ang pwesto. I beg your pardon, mali. Galit lang kayo kay Duterte, sinabi niyo kung 100% aresto. Yan ang tanggalin niyo sa atin, sa isipan natin. Kung galit tayo sa tao, huwag niyo patayin ng tao. Huli niyo na maayos at lilitisin niyo na maayos. Jigirato, paano siya mahuli? Ngayon, huli na. Ando na siya. Ngayon, huli na. Niya, wala na siyang kapangyarihan. Kaya nga, Jigiriarte, hindi po pwede yung aresto na baboy. Kasi wala namang gera, eh. Di ba? Ganun lang kasimple. Si Patrick Carrillo de Leon, Jigiriarte, Jurem, Jigiriarte, yun, dami yung sinasabi ni Jigiriarte. Si Vivian, nasira na image ni Amy. Hindi naman siguro, Vivian. Kasi marami nang didiis bubuto sa kanya. Nasira siya ang image niya sa mga maka-BBM, pero not before the eyes of the BBS voters. Lilani Torsar sa Kadraka, gusto ko ikaw, Tony, kasi wala kang pinakinikilingan. Wala naman talaga ako kinikilingan. Kaeli Taparan, Eliseo, no? Nung hingi ni Juma Siso na ibalik ng The Netherlands sa Philippines, hindi customary, mali si Atty. Boying. Tama po yan. Antonio Bensuceso, moot and academic both sides para sa ICC na talakayin hindi na dito. Hindi, talakayin pa rin dito po yun, Antonio Bensuceso, sa Supreme Court. Ang pag-usapan lamang ay kung tama o hindi ang pag-aresto. Pagdating naman sa ICC, pwede rin nila bigyan ng bigat kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Titingnan nila yan. Jurem, GMA, and fake news ang humingi sa asylum. Sige, hanggang dyan lang siguro at matulog na tayo, no? At I don't want to disabuse your minds. Jurem, napakaliwanag lahat ng explanation mo, Dr. Salamat naman po. Pogi Petit, tama po kayo sa inyong mga explanation sa batas, patas kayo at may kabubo kasi yung mga iba. Anyway, mas gusto ko pa dito na siya magkasuhan ng crime against humanity. Total, meron naman tayong batas na Republic Act 95 eh. At saka si Bongbong naman ng presidente, hindi na siya makakawala. Ganun na kasimple. Romel Bengson, wala na sanang problema kung nagawa ng kung nag-ayos lang mga aresto, wala sanang mag-aklas na mga DDS sa ibang bansa. Abisya, Sir Toto, hindi ka pwede makulong ang sangkot sa pagdakip. Pwede po sila makukulong, matatanggalan pa sa trabaho po sila. At saka sa matatanggal pa pagiging abogado si Attorney Richard Padulyon at saka si Attorney Nicolas Felix T, kasama rin si Attorney Jen Pajardo. Dahil abogado siya at hindi niya sinuway, may obligasyon siya na susunod lahat sa batas. Si Ler Ancheta, salamat sa maliwanag na paliwanag, Attorney. Tapos sabi naman ni Boss J, I love you, Attorney Toto, long live, salamat po. Nonoy Taying, believe ako sa panindigan mo, Toto, ako'y batas ay batas. Tama po. Salpit, tapos na po ang boxing. Hindi pa tapos ang boxing. Wag naman kayo masyadong tanggalin nyo sa isip niyo yung galit. Tanggalin nyo yung magiging tumingin sa tao na magiging loyalista kay sa tao. Wala pong mabibigay na magandang kadulot yan sa ating bansa. Kung nakatingin kayo lagi sa batas, marami malamang tama yung inyong mga boto. Pero kung nakatingin kayo, gusto nyo loyalista kayo ng BBM, loyalista kayo ng DDS, ay kung nagkakamali si DDS at saka si BBM, ay hindi nyo na pakawalan. Tutulong pa rin kayo. Anong klase, di ba? Dapat matuto na tayo hiwalay sa ating mga pinapantasya na maling paniniwala na magaling ang ating inidolo. Kaya sa akin, huwag nyo kayo mag-idolo sa akin kasi marami din akong pagkakamali. Okay?
pareho pong sides ay may sinasandalang katwiran, kaya doon na lang po sa ICC. Anyway, Anthony, mayroon ding, sabi ko may deliberation sa ICC, may deliberation din sa Supreme Court. Laila Makino, napakagandang paliwanag. God bless po. Salamat po. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Sabi ni Vivian, Engineer Toto, sure ka ba na ang batas ay perfect? Hindi po, walang perfectong batas, Vivian. Tama po kayo, walang perfectong batas. O hanggang dyan na lang ha, magandang umaga po sa lahat. Magandang gabi pa.